Pilipino. Hindi lang po sa Metro Manila may problema sa mabigat na daloy sa kalsada. Problema rin ito sa Bohol ngayon. Wala po itong kinalaman sa lindol. Ang nakakabugnot na traffic situation sa Bohol ay bunsod ng mabilis na urbanization. Mabilis na tumataas ang bilang ng mga sasakyan habang hindi naman lumalawak ang mga kalsada. Kapag nagpatuloy pa ito at hindi mapigilan, ang tindi ng trapikong nararanasan ngayon sa Bohol ay maaaring matulad sa Metro Manila. Hindi malayo maging internet sensation ang traffic enforcer na ito. Sa edad niya, 53 years old, kung makapagmandar sa trapiko sa kalsada, daig pa ang liksi ng batang 15 anyos. Siya si Selvino Ong, traffic enforcer pero napakasipag pa rin sa mahihirap na trabaho sa kalsada. 15 years na siya sa trabahong ito. Pero ngayon, bumigat daw ang daloy ng trapiko sa kalsada. Hindi raw niya kayang umupo na lang at manood. Hanggang ngayon, hintay kami ng ma-deliver ng traffic light. Kung wala pa, mag-manual lang kami muna. Mahirap. Init, ulan, usok, lahat. So, sacrifice namin. Kailangan matibay ang katawan. Umulan man at umaraw, nandyan sila sa kalsada. Ganyan din si Mang Jeremy, ang mobile traffic enforcer. Trabaho niya ang pagsisita sa mga pasaway sa lansangan. Gamit ang motorsiklo, agad niyang nirirespondehan ang mga lansangan, kailangan agad aksyonan. Sa motorbike kami nagro-robing. Sinisita namin yung nakaparada din sa tabi, sa mga bawal na area, sinisita namin, sir, bawal dito, ganyan, bawal na para dito. So, kasi wala pa kaming tuwing dito eh. Ano yun, kung madaanan namin, yun, sasabihin namin, sir, bawal dito. Ano ka na lang, lipat ka na lang yung merong nakalagay na parking. Pag dito, sir, no parking, bawal. Yan, sinisita namin dyan. Kasi malit lang yung kalsada namin dito eh. Mahirap talaga pa yung traffic enforcer kasi ang dami mo ng kalaban. Maraming kalaban kapag mag-traffic ka kasi meron iba hindi umintindi. Nagagalit sa amin kaya kami napasensya na lang. Sila mga traffic enforcers ang una dapat na nakakaramdam ng bigat ng trapiko. Kung sasakit ang ulo ng mga motorista, paano na lang kaya ang hirap ng traffic enforcers? Sa aking pagbisita sa Tagbilaran, bitbit ko ang tulong ng MMDA para sa kanila. Chairman pa ako ng MMDA noon ang humingi ng saklolo ng Tagbilaran City. Agad naman itong inaksyonan. Nagpadala ang team mula sa MMDA at 2 linggong masusing inaral ang traffic situation sa Tagbilaran. Libre ang serbisyo namin ito. Siyensya at hindi kuro-kuro lang ginamit sa pag-aral na ito. At sa aking pagbisita, bitbit ko ang traffic management plan para sa Tagbilaran City. Inabot ko ito sa city administrator at ilang mga konsehal. Kailangan kasing maipasa ito bilang ordinansa sa konseho upang magkaroon ng pangil ang pagpapatupad ng traffic management plan na ito. Saksi rin ng mga traffic enforcer sa payak pero makahulugang turnover ceremony. Ang traffic enforcer kahit anong ipintang nila, marangal ang pamumuhay. Sana ganun po ang gawin niyo sa Tagbilaran. Karangal niyo po yung inyong trabaho. Napakahirap po yan. Napakahirap po niyan. Umulan, umaraw, uminit, bumagyo, at lumindol. Nandiyan po kayo sa kalye. Kahit ganun kahalaga po yung turnover namin na traffic management plan na aprobahan ni na konsihal, ni na mayor, ang magpapatupad niyan ay yung mararangal na traffic enforcer. Recently, masyadong mabigat na rin ang situation dito. Napaka-maiksi yung mga daan namin. And we are so happy that during the last visit in Chairman dito, he offered to give for free yung traffic plan for Tagbilaran. And pretty sure it will be a big help. Mayor Baba Yap, our city mayor, was the one who sent a letter requesting MMDA office to Chairman Tolentino to give us the assistance. And we are so happy. It was given to us for free, and definitely it will be of great help considering our present traffic condition in Tagbilaran. This will go through the Sangguniang Panlungsod of the City of Tagbilaran, and we will adopt
the plan for adoption and for implementation, of course, of the executive department. So I am anticipating, of course, the full support of the Sangguniang, and this is a very good development for the city. So I think there will be no problems for its approval in the Sangguniang. 10-4